we welcome everyone in the most precious name of Jesus. Si Arman Sisles, mga ano ito, invited by Brother Sammy Sibuyan, no, si Sir Arman Sisles. Thank you, Jesus. We praise the Lord. At saka si Mary Jane Sibuyan. Thank you, Jesus. Yung kapatid ito ni Brother Sammy. Dati rin sila dito, Sister Ellen, ano? Yung mga bata pa daw po kayo. No? Ngayon, alam na. No? Mabilis ang panahon. Sister, sigurado masaya ka, no? Ano? Ay, opo, si Brother, ano pala to? Brother Arman din pala natin to. No? So, thank you, Jesus. And we pray na sila ay makapagpatuloy dito. At kung ano man ang mga plano nila sa buhay ay samahan ni Jesus. Of course, Brother Jerry, are you okay? No, kayang-kaya na. No, nakalusot na naman si Brother Jerry. Thank you, Jesus. We praise the Lord. Very fluctuating kasi. No, yung bang para kang may up and downs, gano'n. No? Importante may akyat baba. Kasi pag dumiretso na yan, magdalawang isip na tayo. But Lord, thank you for the ups and downs ng buhay namin. Thank you, Jesus, and for the weather today. Thank you so much also for the strength that you've given us na kami makarating sa church. Thank you, Jesus. And thank you, Lord, for your presence today. Wala naman na tayong ibang announcement pa. Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Joshua. Joshua chapter 7. Yung may mga ubot sipon, masama ang pakiramdam. No, kung alam ninyong makakapanghawa pa, mag-mask na. No, para mabawas-bawasan natin. No, mas malamig ang panahon sa ngayon eh. Chapter 7, verse 1. Verse 1, but the children of Israel committed a trespass in the accursed thing. For Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, and of the tribe of Judah, took of the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. No, nagalit ang Diyos dahil sa gumawa ng hindi maganda, naglabag, kumuha ng mga bagay na hindi dapat si Achan. No, so ang galit ng Diyos ay kumukulo against the children of Israel. No, remember, the children of Israel. Siya ang gumawa ng kasalanan, ang galit ng Diyos sa kabuuan. No, hindi sa isang tao lang, hindi sa isang pamilya lang, kung hindi, damay lahat. No, the title of our preaching today, Together as One. Magkasama bilang isa. No, together as one. No, shall we pray for a while, Lord? We are so thankful for every word of God that you've given us. Thank you for your provisions. Thank you for the strength. Thank you, Jesus, for the healing na ginagawa mo sa amin every day. At Lord, yung mga kapatiran namin na may mga karamdaman, we always pray, Lord, for the healing, continuous healing, Lord Jesus. And Lord, thank you for all your guidance, all your protection dito sa compound, sa aming mga biyahe, sa aming trabaho. Lord, in everything, thank you, Jesus. We bless your name. We thank you so much, Lord, and continue to bless your word. Anoint your word this morning, Lord Jesus. Na ito ang aming mga kailangan na salita upang kami ay lalo pang tumibay at magkaroon ng magandang direction ang church always, Lord Jesus. Lord, we are so thankful once again. Thank you, Lord. We love you in Jesus' name. Amen. No. So, together as one. Magkasama bilang isa. No, together as one. No, dahil ang tagumpay ng isa, tagumpay nating lahat. Ang kabiguan ng isa ay kabiguan nating lahat. No, ang tagumpay ng church ay tagumpay nating lahat.
No, ang kabiguan ng simbahan, kabiguan nating lahat. No, hindi ito tungkol sa iyo. Hindi ito tungkol sa akin o hindi ito tungkol sa kung kanino man dito sa church, kundi ito tungkol sa kabuuan ng simbahan. No? Pag napahiya ka sa labas at alam nila na ikaw ay may simbahan, hindi lang ikaw ang mapapahiya kundi ang buong simbahan. No, pag ikaw na videohan diyan na nakikipagsampalan, na nakikipagsabunutan sa gwardiya ng MRT, na nakikipagmurahan, no, ikaw ay nakipagbugbugan sa mga traffic enforcer, no, at makuhanan ka ng video, ay oo, nagsisimba daw yon sa Living Way Apostolic. No. Ano ang mangyayari? No. We are on the national headline, tapos yun ang nakalagay. No, so nakakahiya sa part mo, nakakahiya sa part ng kabuuan ng simbahan, buuan ng organization, no, damay-damay na lahat. Ganon ang pwedeng mangyari. So ang chapter 7, mga kapatid, ito ay sinamarize na muna ang verse 1, pero pagkatapos niyan, inisa-isa kung ano ang mga nangyari rito. So, but the children of Israel committed a trespass. No, yung anak ng Israel o ni Israel ay nakakumit, nakagawa ng isang paglabag, trespass, no, isang pagsalansang sa mga bagay na accursed thing. Accursed thing, ito yung mga bagay na isinumpa, mga bagay na inilaan, no, consecrated, dedicated, devoted, lahat ng mga bagay na ito na nangyari rito, no, kaya siya tinawag na accursed thing. Because ang mga bagay na ito may instruction ng Diyos. Nanalo sila sa unang laban. Jericho. Jericho, they were able to conquer Jericho, a strong, a fortified, a walled city. They were able to conquer it not by their strength, no, not by their might, not by their abilities, kung ano ang kanilang galing, kung ano ang kanilang mga weapon, but they conquered Jericho but because of strict obedience. No, strict obedience, careful and sincerely following the instruction of God and the commandment of God. No, following. No, dahil sa kanilang maiging pagsunod sa utos o instruction ng Diyos kung ano ang dapat gawin sa pamamagitan ni Joshua, they were able to conquer Jericho na walang lakas na manggagaling sa kanila kung hindi sumunod lang sa instruction. No? Ano ang sabi ng Diyos? Joshua, sabihan mo sila, no, ganito ang kanilang gagawin. No, magmarcha sila dyan every day. No? On the seventh day, ganito ang kanilang gawin, marcha na naman. No? At sa kanilang pagmarcha, walang sound, walang boses na dapat na marinig na habang nagmamarcha sila, nagchichismisan. No? Habang nagmamarcha sila, ano, kakabili mo ba lang ng lupa mo? No? Yung akin, nagpiprepare pala. Kamusta naman yung sweldo mo? Ganito. No, habang sila naglalaka doon. Kamusta ka na ngayon? Ano, may boyfriend ka na? May girlfriend ka na? Habang naglalakad. Ano ang sabi ng Diyos? Walang boses, sound na maririnig, just continue, sumunod lang sa kung ano ang instruction, kung ano ang utos. Mahirap ba yun? Hindi. Mahirap. Akalain mo? Hindi mo alam? Gera ang pupuntahan nyo. Sigurado pinagtatawanan sila ng ibang mga kalahi o ibang mga lahi. Gera ang pupuntahan nila. Sila nakamarcha, tapos sila tahimik lang naglalakad. No, pag ikaw reklamador, pag ikaw hindi mo mapigilan ang bibig mo, ay talagang magwawala ka doon. Hindi talaga pwede, hirap na ko rito. Lahat na lang. No. Why? Together as one. No. Magkasama bilang isa. They were able to conquer Jericho, hindi dahil sa kung anong galing mayroon sila, but because of strict obedience na ang sabi ng Diyos, sunod lang. No, sa kung anong utos ko, dahil ako ang mangunguna dyan, ako ang maggagabay sa inyo,
Jericho was a walled city, strong city, fortified city. There is no way na kaya nyo silang labanan dahil sila ay matagal ng organisado, matagal ng establish ang kanilang lugar. Wala kayong kakayanan. Pero anong sabi ng Diyos? Just follow. At ganito ang mangyayari. So ano ang nangyari, mga kapatid? Na-conquer nila ang Jericho. Ikot lang sila ng ikot. Di kailangan makipagbakbakan. Biglang nabuwal na lang ang Jericho. Isang ka pa kung may ganitong klaseng Diyos. Alam niya kung kailan ka makipaglaban at alam niya kung kailan siya mangunguna at makipaglaban para safe tayo, mga kapatid. So after ng bagay na ito na sinabi ng Diyos, okay, lahat ubusin, lahat patayin, lahat ng mayroon dyan, ilalaan yan para for future use. Those things will be devoted, will be consecrated, will be hallowed. Yon ay ilalagay para doon sa kung ano ang kailangan. Time will come. All those things will be devoted to God. At pag may gumawa niyan, you are not authorized, you will be considered an accursed thing. That is why, ang sabi dito? Achan committed a trespass in the accursed thing. Dahil yung mga bagay na hindi siya allowed, kanyang pinakialaman, kinuha niya, tapos tinago niya. Ganun ang mangyayari dyan mamaya. So, for Achan, galing sa tribe ni Judah, pero ang nangyari, mga kapatid, took the accursed thing. So, grabe ang Diyos, very particular siya. Pero siya na rin nagsabi dyan, obedience is better than sacrifice. Better than offering na kahit ano pa man. Just obey, obey, obey. At tayo ng mga tao, mahirap sa part natin ang laging mag-o-obey, pero no choice tayo. This is the word of God. We must obey and we have to obey. What's kindled? So ang galit ng Diyos ay laban, kumukulo against the children of Israel, hindi lang sa isang tao. Hindi niya sinabi kay Joshua, ito may kasalanan. Kunin mo at patayin natin kaagad. Against the children of Israel, damay-damay. Why? The instruction was given clearly. Ganito ang gawin. Pag nalipol na silang lahat ng mga goods, lahat ng mayroon dyan, kukunin, pero wala kayong pakikialaman. Because lahat ng yon ay para sa Diyos. So ano ang nangyari? And Joshua sent men from Jericho to Ai. Jericho was a great city, walled city, at sila ay another conquest. Pupunta na sila sa Ai. Ai was just a small city, napakaliit na bayan itong Ai, which is beside Beth-aven, on the east side of Bethel, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed it, or viewed Ai. Sa Biblia, ito lang yung word na basahin mo siya, i-pronounce mo na yung ito lang ang word, ito lang syllable na pag binasa mo siya, AI. Babasahin mo siya lahat. And the men went up and viewed Ai. So inutosan ni Joshua yung kanyang mga tauhan na pumunta, mag-spy, maniktik. Pumunta kayo dyan sa Ai, tingnan ninyo kung anong makikita nyo dyan. And verse 3, And they returned to Joshua and said unto him, Let not all the people go up, but let about 2,000 or 3,000 men go up and smite Ai, and make not all the people to labor thither, for they are but few. Sabi ng mga tauhan, pag kanilang pagbalik nila, ang sabi nila kay Joshua, sabi niya, hindi kailangan lahat ng sundalo, lahat ng tao, paakyatin mo doon at makipagbakbakan. Sabi niya, just send 2,000 or 3,000. Okay na yon. Dahil ang Ai, napakaliit lang na bayan, kayang-kaya na. Ano lang sila sa atin. Pulgas lang yan sa atin, walang problema. So, kayang-kaya. Ano ang sabi nila? Huwag mong maliitin ang iyong kalaban. Maliit man o malaki. Sa boxing, huwag kang pa-relax. Dahil sa galing ni Pacquiao, tulog din siya. Dahil, kayang-kaya ko na yan. Wala yan sa pinagdaanan na training ko.
Pag lahat, inasa mo na sa sarili mo dahil magaling ka, patay ka. No? Tapos i-underestimate mo pa yung kalaban mo, ay wala yan. Ako 30 years nang nakipagbugbugan, siya paumpisa pa lang. Hindi mo alam na yung paumpisa na yan, yung palang tatapos ng karir mo. No? Pero pagtingin mo sa kanya, minamaliit mo. And what happened, mga kapatid, pagbalik nila, yon ang sinabi kay Joshua, at ang sabi nila, okay Joshua, huwag ka nang huwag ka nang magpakapagod pa na lahat dalhin natin doon. 2,000 or 3,000 lang, okay na, kayang-kaya na natin yan. No? Pero ano ang nangyari dito, mga kapatid? So there went up thither of the people about 3,000 men, and they fled before the men of Ai. Pinaakyat yung 3,000, pagbalik, nagtatakbuhan na sila dahil hindi nila kaya ang Ai. Nagkamali sila sa kanilang plano, sa kanilang idea. Minaliit nila yung mga tao na andoon, mga kapatid. Ano ang sabi ng Diyos? Last year, mga kapatid, God has been so good to us, and He will still be good to us this year. At marami pa tayong gagawin, mga kapatid. Sinamahan tayo ng Diyos last year because of what? Because of humility. Dahil kung walang humility ang simbahan na ito, hindi tayo sasamahan ng Diyos. From the pastor hanggat sa pinakahuling membro, humility must be there. Ang pagpakumbaba dapat nandoon dahil sasamahan tayo ng Diyos kahit anuman ang gawin natin, mga kapatid. Sa James 4:10, we're able to make it last year. Why? Because of humbleness. James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon, and He shall lift you up, at ikaw ay Kanyang itataas. Dahil nung panahon na yon, mga kapatid, sabi sa James, He shall lift you up, magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon. Why? Because during that time, especially in the Old Testament, yung mga tao, pag sila nagsisisi, sa kanilang mga kasalanan, ano ang kanilang ginagawa? Nagpapalit sila ng kasuotan, nagpapalit ng sako, maglalagay ng mga dust, mga abo sa kanilang mga ulo, tapos magtitira pa o ganun doon sa sahig. Habang sila nandoon, nagpapakita ng tunay na repentance, tunay ng pagsisisi, ng kanilang penitensya, pag hanggat hindi sila pinapatawad, hanggat hindi sila nilalapitan, at anong gagawin? Itataas. He shall lift you up. So ang taong may kasalanan, ano ang kanyang dapat gawin? Magpakumbaba. At sa kanyang pagpakumbaba, makikita yan kung saan ka may atraso, at pag gumanon na siya, pag nakita ng kung saan ka may atraso, sasabihin niyan, ito tunay itong kanyang ginagawa. So lalapitan siya ngayon ng tao at sasabihin sa kanya, okay na. I will lift you up. Pinapatawad ka na. At sa kanyang pag-angat, ano ang gagawin niya pag siya pinatawad na? Saka pa lang siya magpapalit ng damit na maayos, maliligo, ayusin niya ang kanang sarili. He shall lift you up. That's why it is impossible sa isang taong nagkasala na siya i-lift up ng Diyos kung walang pagpapakumbaba. Walang humility. And we need humility. Proverbs 11:2, when pride cometh, then cometh shame. But with the lowly is wisdom. Pag dumarating ang kapalaluan, ay dumarating nga ang kahihiyan. Pag ang tao ay mayabang, expect mo na siya ay mapapahiya. Ngunit, nasa mababa ang karunungan. Last year and this year, we have a clear goal, we have a clear God, we have a clear vision. And God will do the same this year, mga kapatid. Mas lalo pa tayong gagawa ng mga bagay, mas madami pa pagdating sa ministry natin, pagdating sa ating gawain. So, verse 2, and Joshua sent men from Jericho, sa verse 5, and the men of Ai smote of them about 36 men,
For they chased them from before the gate, even unto Shebarim, and smote them in the going down, wherefore the hearts of the people melted and became as water. No, parang nalusaw yung mga puso, damdamin, lakas ng tao na parang tubig. No, namatayan sila ng 36 katao from out of 3,000 dahil ini-expect nila maliit lang ang AI, kayang-kaya natin ito, kaya nating ano ang problema? Consultation. Yan ang madalas nating problema. Pag ang problema malaki, pwede tayong gumagapang dito sa harapan ng Panginoon. Lord, hindi namin kaya to. Talagang, Lord, talagang sobra-sobra bigat na ito. Lahat na lang gagawin mo. But if a problem, it seems a very little problem. Minsan, akala natin, ang problema na napakaliit lang, Lord, no need to consult. Desisyon na kaagad. Lord, kayang-kaya ko to, maliit lang ang problema. No, may pera ako, may ganito ako, lahat, may idea, may talino. Okay lang, simple lang. No. But what? Anong ginawa ni Joshua? No. Nanalo sa una. Sa pangalawa, of course, sasamahan tayo ng Diyos. Maliit lang ang AI. Pero anong ginawa ni Joshua? Siya mismo nagkamali. No. Sa Jericho, malaki ang kanyang problema, naglalakad siya doon, maya-maya biglang may nag-appear sa kanya. Yung nag-appear sa kanya, anong sabi sa kanya? I am the captain of the host of Israel. No. Sabi ni Joshua, Lord, ano ang gagawin ko, Lord? Anong sasabihin mo sa servant mo? Anong dapat namin gawin? Malaki ang Jericho. No. So anong sinabi ng Diyos sa kanya? Okay, ganito ang gawin mo, ito ang strategy, lahat ganito, sumunod lang sila, just obey, ganito lahat dapat. Pero pagdating sa AI, dahil ang akala ni Joshua, ang akala natin minsan, maliit lang. Lord, kayang-kaya na to. Anong gagawin ng Diyos? Oh, sige, kaya mo pala eh. Oh, bahala ka sa buhay mo. May pera ka naman, kaya mo pala. No. Instead, wala kang gastos, naubos. No, Lord, malaki ang pera ko sa bangko, kayang-kaya ko to. No. Naubos na lang. Why? Consultation. No, minsan, madalas, doon tayo nagkakamali. Lord, simple lang tong bagay na ito, wala nang problema, gawin ko na. No, diretso na. No. Pero anong gusto ng Diyos, mga kapatid? No, even just a whisper of His name. No. Ang gusto lang ng Diyos na ma-acknowledge natin lagi siya. Why? Laban natin to, pero laban niya ito. No, at siya ang nangunguna rito. No, hindi natin kaya ito pag hindi natin siya kasama. So ano ang naging effect? Pagbalik ng mga tauhan, namatayan ng 36, pagbalik nila, pag narinig yung balik, ganun pa naman ng mga Israelites. No, kung ano ang i-chismis mo sa kanila, kung ano ang sabihin mo sa kanila, masyado silang humihigop ka agad. Ay, namatay na. Ano nang ginawa sa atin ng Diyos? No, lahat na lang. And Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until the eventide. Hanggang kinahapunan, si Joshua, nung narinig niya ang balita, kaagad siya ng kanyang mga kasuotan, nagpatira pa sa harapan ng Ark of the Covenant, Ark of the Lord, hanggang kahapunan, he and the elders of Israel, and put dust upon their heads. Sinamahan siya ng mga elders of Israel na bakit ganon ang nangyari. Napakalaki ng AI, kinaya natin ng Jericho, ang AI napakaliit, pero bakit tayo nabigo? No. What happened? Hindi tayo sinamahan ng Diyos. And Joshua said, Alas! No. O Lord God, wherefore hast thou at all brought this people over Jordan to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us? No. Every time ang tao may problema, ang sinisisi ang Diyos. Lord, bakit mo kami pinabayaan? Lord, bakit ako nagkaroon ng sakit na ganito? Lord, bakit ganito? Hirap na hirap kami. Lord, bakit ganito? No. Kawawa naman ang Diyos natin. No. Anong tawag dyan? Bagsakan ng sisi. No. Natin na mga tao. Lord, kaya mo ba kami? Nilabas mo kami from Egypt? No. Pare-pareho. Sa time ni Moses, may ganun ding mga reklamo. To deliver us into the hand, no? Para kami ay ibigay sa mga kamay ng mga Amorites na ito, para kami ay malipol, para kami ay masira. Would to God had been content. No. Okay na sana kami doon, masaya na kami doon, tapos nilabas mo pa kami. No. And dwelt on the other side, Jordan. Sabi niya, okay na sana. Oh Lord, what shall I say?
when Israel turned their backs before their enemies. Lord, anong sasabihin ko? At makita ng ibang mga kalaban na ang mga Israelites na tinuturing na anak ng Diyos biglang nagtakbuhan sa kanilang mga kalaban. Sabi niya, Lord, ano ang aking sasabihin? For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it. No, maririnig nila yan, and shall environ us round and cut off our name from the earth. And what wilt thou do unto thy great name? No? Ano ang iyong gagawin sa iyong dakilang pangalan? And the Lord said unto Joshua, Get thee up, wherefore liest thou thus upon thy face? No, anong ginagawa mo dyan? Ba't ka nakatira pa dyan? No, bangon ka. No, ibang klase ito talaga. No, akalain mo yun, nakikipag-usap ka sa Diyos. No, para tayo okay lang, pero itong kaharap mo ang Diyos at sinasabihan ka, binibigyan ka ng instruction, ibang klase ito. Na parang wala lang sa kanila. No? It's a great privilege, mga kapatid. No, at hindi lang si Joshua yan, even in our time, maraming mga instruction na minsan hindi lang natin masabi, but lahat ng yun galing sa Diyos. No, bakit umasenso tayo sa buhay? Bakit masaya tayo sa buhay? Bakit tayo patuloy na naglilingkod sa Diyos? Dahil yan lahat sa instruction niya sa atin. No, hindi naman kailangan sa ngayon na biglang, well prayed. Mamaya, parang masenso ka. No, ito yung number ng loto. No, punta ka doon. Ito si nagwi-waiting to. Para umasenso ka. Hindi ganon ang Diyos natin, mga kapatid. No. Israel hath sinned. Hindi nakita ng lahat, pero nakita ng Diyos. Ang Israel ay nagkasala, ang bayan ay nagkasala, and they have also transgressed my covenant which I commanded them. Sila ay lumabag sa kautusan na inutos ko sa kanila, for they have even taken of the accursed thing. Walang problema sa Diyos ang bigyan tayo ng victories. Walang problema sa Diyos na tayo ay umasenso sa buhay. But God is very particular pagdating sa instruction, pagdating sa obedience. No, ano ang sabi ng Diyos? No, mayroong nagkasala, mayroong nagtransgress, mayroong lumabag, no, at nanguha pa sila ng mga bagay na hindi dapat. No, because those things were a cursed thing. No, yung na pag ginalaw mo, sinumpa ka na rin. No, why? Ano ang sabi ni Joshua dyan? No, sabi niya, why? Ito, mga kapatid, ang instruction minsan ng Diyos, atakihin nyo yung isang bayan, patayin lahat, bata, matanda, baby, mga hayop, mga damit, lahat sunugin. Wala kayong kukunin dyan, ubusin lang sila lahat. Ano ang purpose ng Diyos? Because ang Diyos nasusuklam sa bayan na yan because of immorality and idolatry. Kaya anong sabi niya? Utusan, patayin lahat, walang ititira. Why? Tapos, anong nangyari sa Jericho? Ang sabi ni Joshua, no, walang sino mang tao na mapunta dito sa Jericho at kanyang itatayo ulit na maging syudad ang Jericho, it will be a curse to him. Why? No, dahil yan ay example ng Diyos na yung dating bayan na yan, ang immoralidad, ang idolatry, sobra-sobra, kaya winasak ng Diyos at hindi na ulit muling makakabawi. Kaya minsan utos ng Diyos yan. At madalas yan ang kanyang utos na gawin yan para hindi na pamarisan. No? A cursed thing. That is why pag kinuha mo yung mga bagay na yan, na galing sa lugar na yan, na hindi maganda ang pinanggalingan, considered it as a cursed thing dahil pag kinuha nila yan, ang instruction ng Diyos, kung may kukunin man kayo lahat dyan, yan ay ibibigay, i-offer sa Diyos, consecrated to God, hallowed unto God, lahat ibigay yan. At pag kinuha mo, susumpain ka. No, ganon katindi ang Diyos, mga kapatid, sa kanyang instruction. No, and the cursed thing, and have also stolen. No, sila ay nagnakaw din and dissembled also. No, sila ay nagsinungaling. And they have put it even among their own staff.
No, doon pa nila nilagay sa kanilang mga lagayan mismo kung ano yung kanilang mga ninakaw. May nakakita ba nito, mga kapatid? Wala. Kahit si Joshua, bulag. Wala siyang nakita sa ganitong klaseng bagay at sino lang ang nakakita? Ang Diyos. No, na kanilang kasama. No, matakot, ano? But again, mga kapatid, the Word of God today, I believe, hindi ito tungkol sa pananakot. No, wala tayong planong manakot dito. No, but this is the Word of God. But if this be a warning to us, to all of us, no, to consecrate, to purify ourselves before God, because I believe this year, mga kapatid, marami tayong gagawin, and God prepared the victories for us sa gagawin natin ngayong taon, mga kapatid. No, maraming mga victories na nakalatag dyan, and victory is already ours. We must think, we must move as one according to the Word of God. No, samahan lang natin ito, mga kapatid, because God is our leader. No, inisa-isa ng Diyos sa kay Joshua, no, kung ano ang nangyari. Sabi niya, Joshua, no, mayroong nagkasala, may lumabag, may hindi sumunod sa utos ko, at mayroong pang nagnakaw, tinago pa nila hanggang ngayon. So, anong nangyari? No, ni-reveal sa kanya ng Diyos. Verse 12, no, therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies because they were accursed. No, ito ang dahilan. Kaya hindi nila kayang humarap sa kanilang mga kalaban, no, kanilang mga kaaway, at sila ay tumalikod, tumakbo sa kanilang mga kalaban dahil sila ay isinumpa. No, hindi dahil sa ako ay mahina, hindi dahil sa hindi ko sila kayang bigyan ng victories, hindi ko kayo kayang bigyan ng lakas para mapagtagumpayan, but because they were accursed. No, sapagkat sila ay isinumpa. No, damay-damay na. Isa lang ang gumawa, damay ang buong Israel. No, just imagine that, mga kapatid. No, the victory of one in the church, sabi ko nga kanina, victory nating lahat. No, at ang kabiguan, ang pagkakamali ng isa ay pwedeng damay tayo lahat. No. At magugulat na lang tayo, Lord, bakit nahihirapan kami rito? Lord, bakit parang gaguot lang? Alam mo yung sa Ilonggo, gaguot? Yung parang may preno. Lord, bakit hindi kami makaahon sa gawain na ito? Lord, bakit ganito? No, hindi dahil sa hindi tayo sinamahan ng Diyos, hindi dahil sa mahina siya, but because maybe something wrong is happening. No. Pwedeng ganon, mga kapatid. Neither will I be with you anymore. Grabe magtampo ang Diyos natin, ano? Why? No. Ito, mga kapatid, no, God is our leader. No. He is the head of the church. He is the head of Israel. No, ano ang ayaw ng Diyos, mga kapatid? No, He promised us victory. He promised victory to Israel. But that victory, no, if tainted with sin, no, that would be a stain, no, upon His character. No, sinasamahan tayo ng Diyos sa lahat ng laban natin. No, pero itong laban na ito, hindi sila sinabahan ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, neither will I be with you anymore. Anong sabi niya? Except you destroy the accursed thing from you. Sabi niya, hindi ko na kayo sasamahan pag hindi nyo inayos, tinanggal yung mga bagay na isinumpa sa harapan ninyo ng Israel. Sabi niya, hindi ko kayo sasamahan. Pabayaan ko kayo dyan. Grabe ang Diyos, ano? Sabi niya, bahala kayo sa buhay nyo. No, kung ayaw nyong isettle ito, kung ayaw nyong asikasuhin ito. Why, mga kapatid? Just imagine, it is God who is our leader. Siya ang captain of the host ng Israel. Siya ang nag-guide, nag-aalalay natin sa lahat ng ginagawa natin sa church. Siya ang nagbibigay ng wisdom, ng idea, ng lahat para magtagumpay ang simbahan. And then one day, biglang hindi sumama ang Diyos. Why? It is the character of God. No, ayaw niya na magkaroon ng victory ang church, tapos may sabit.
No? Ayaw niya na we have the victory. No? Kasi karakter ito ng Diyos, malinis. No? Ayaw niya na magtagumpay ang Israel, magtagumpay ang simbahan, pero may mantsa ang kanyang pangalan. No? No? Ibig sabihin, yung nadumihan, no? Ito ay dumi, no? Pangit ang isang tagumpay na nakuha sa daya. No? Pag ikaw, marami na yan sa sports, nagtagumpay ka dahil nandaya ka. Ay hindi makikilala ka dahil sa pandaraya mo. Hindi dahil sa kung paano ka, sa ability ka nanalo. Pag ikaw nagtagumpay sa buhay, pasok ka sa politika, yumaman ka, after 3 years palang na term mo, yumaman ka na, may mansyon, may Lamborghini ka na, may kung ano-ano ka na, ano ang tingin sa'yo? Ay, nagtagumpay siya, pero markado, may mantsa ang iyong pangalan dahil yan ay galing sa masama. At ayaw na mangyari ng Diyos, mga kapatid, na nagkaroon ng victory ang Israel, nagkaroon ng victory ang church na may bahid. Ang gusto niya talagang totally malinis. Dahil kontra yan sa kanyang karakter na nagtagumpay ang isang bagay tapos may daya. Tapos may dumi. Ayaw mangyari na gawin niya ng Diyos natin, mga kapatid. So anong sabi niya? Neither will I be with you anymore except you destroy the accursed from among you. No. Sabi niya, sasama ako ulit sa inyo pag inayos niyo ito. No. No. You settle this. No. Alam niyo mga kapatid, maraming mga issues sa church na wala tayong kamuang-muang. Maraming mga problema sa church na hindi natin alam kung paano lumabas, paano nangyari, but God has its own time. Maya-maya, magulat ka na lang, ay, kaya pala. Ganun lagi. But, I'm sorry mga kapatid, pero, ewan. Pero, wala, ito yung word of God natin. Pasensya na mga kapatid. Pero, wala eh. Maybe for our preparation for a greater work, for our preparation for great victories this year, because we are working together as one. Dito sa church, mga kapatid, sa mga gawain natin, God has given us instruction. Hindi po pwede na pagdating sa gawain natin, iba-iba tayo ng isip. And when God give us victory sa ganong gawain, mga outreach natin, hindi yan dahil sa'yo. Hindi yan dahil sa preaching mo. Hindi yan dahil sa gitara mo, sa kanta mo. Maraming nakareceive dahil magaling kang mag-outreach, magaling kang mag-altar worker, magaling kang mag-guide. Hindi ito lahat tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa Diyos natin, mga kapatid. And we work together as one, na ginagampanan natin sa harapan ng Diyos. Why? Kaya niya tayo sinasamahan because of humility, because of our consecration, because of our holiness, because of our righteousness, because God cannot work on us kung wala ang mga bagay na ito. So anong sabi niya? Hindi ko na kayo sasamahan? Yung tampon ng Diyos, grabe, Why? He has the right nagawin ang lahat ng ito. Why? Kung ikaw ba naman hindi kayo nanalo, walang namatay sa inyo sa laban, dahil sa akin yan. At mayroon siyang right para gawin lahat ng ito. Kaya ang sabi niya, pag nagloko kayo ulit, bahala kayo sa buhay nyo. Pag hindi nyo ito sinettled, bahala kayo. Hindi ko kayo sasamahan. Tingnan natin kung anong mangyayari. Lahat ng plano, lahat ng ideas, lahat ng pwedeng maganito, labo-labo kayo dyan. And we have seen it, mga kapatid, sa napakaraming churches. Umpisa maganda, hanggat sa nasira na, hanggat sa wala nang natira. Why? Number 1, yung dating humility na wala, naging mayabang. Puro na lang kayabangan, puro na lang ako. Hindi na ma-recognize ang Diyos hanggat sa nawala na ang simbahan. And it is not possible, or it is not impossible, mga kapatid. Verse 13, bumangon ka, sanctify the people, you purify the people, you consecrate the people, linisin mo yung mga tao, ayusin mo sila lahat, and say, sanctify yourselves against tomorrow, for thus saith the Lord God of Israel, there is an accursed thing in the midst of thee,
Israel, O Israel, thou canst not stand before thine enemies until you take away the accursed thing from among you. We're able to overcome every enemies, every problems, mga kapatid, because of our consecration before God. No, yung mga labanan natin sa buhay, mga pagsisikap natin na mapagtagumpayan, yung pakikipaglaban natin sa church, sinasamahan tayo ng Diyos pag alam ng Diyos na malinis tayo sa Kanyang harapan. Pero pag puro kalukuhan, pag puro atraso sa harapan ng Diyos, sigurado gagapang ang buhay natin. At hindi yan kwento-kwento lang. Talagang kahit tayo every Sunday pumupunta sa church, pero pag masyadong, sabihin na natin maraming kalukuhan, sigurado gagapang ang buhay natin. Why? Imposible sa Diyos na samahan tayo pag puro tayo kalukuhan. No, why? Kasi tatamaan yung Kanyang pangalan. Ayaw niyang sumama sa tao na puro kalukuhan. No, why? Tapos pagdating dito, Lord, kaya ako nagkaroon ng bagong property dahil sa tulong mo sa akin. No, anong tulong? Kung galing yan sa flood control. No, dinamay mo pa ang Diyos dyan, dinamay mo pa ako sa kalukuhan mo. No, kaya imposible sa Diyos na samahan niya, mga kapatid. Kaya nung klaro, God is always giving us a way. He has given us always a chance. Ano ang sabi niya sa Israel? Okay, may tampo ako sa inyo, sasamahan ko kayo, pero ganito muna ang gawin ninyo. Ibig sabihin, you have another chance. No, thank you, Lord, for your grace and your mercy. No, that every time, Lord Jesus, every time kami may pagkakamali, may pagkukulang, we must be thankful to God pag tayo ay sinabihan. Pag tayo ay kinausap, magpasalamat tayo. Why? Ibig sabihin yan, you are being given a chance. No, ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na ayusin pati sa harapan ng Diyos. Hindi lang ikaw para maging maayos ang buhay mo, maging maayos ang simbahan. Dahil pare-pareho, pag hindi ka umayos, hindi maayos ang simbahan. And we are so thankful to God pag nangyari yan. Why? Kasi pag ang isang sitwasyon at hindi ka na kinausap, mag-isip ka. No, baka anong plano ng Diyos, bahala ka sa buhay mo. No, ilang beses nang nangyayari, ilang beses na kitang pinagsabihan, ilang beses na kitang ganito, hindi ka nakikinig, okay, go on. No, you're on your own. Pwedeng ganon ang mangyari, mga kapatid, at mas nakakatakot yan. No, pero hanggat sinasabihan ka pa, nire-remind tayo ng Word of God, we must obey because that is our chance. No, there is an accursed thing in the midst of Israel, no, until you take away the accursed thing from among you. Sa mga bahay kaya natin, marami pa kayong mga accursed thing. Ano ba mga accursed thing dyan? Mga multo sa mga santo, mga kung ano-ano pa man ang mayroon sa pamamahay natin. No, mga accursed thing. No, kung dati matagal na tayo sa church, no, pagdating sa simbahan, you are all dressed up, ang ganda ng suot mo pagdating sa bahay. No, mayroon ka pa ring mga hikaw, mayroon ka pa ring mga alahas, mayroon ka pa ring mga paborito mong Louis Vuitton na pantalon. No, at pagdating sa bahay, suot-suot mo dahil hindi mabitawan, accursed thing. No. Mga bagay na hindi nakatanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, mga accursed thing na yan. No, pag dito sa church, okay tayo. Pagdating sa bahay, sa trabaho, o saan pa man, iba ang ating gawi. No, kinoconsecrate. No, devoted. Binibigay na natin sa Diyos, tapos binabalik-balikan pa natin. No, minamantsahan, dinudungisan natin, mga kapatid. No, that will be considered as an accursed thing. In the morning, therefore, you shall be brought according to your tribes. No, ito yung plano ng Diyos. Sabi niya sa umaga, ganito ang gawin natin. No, lahat ng tribo, and it shall be that the tribe which the Lord taketh shall come according to the families thereof. No, from the tribe, from the families, bawat pamilya, sa pinakamembro ng pamilya, isa-isahin natin. No, yan ang plano ng Diyos. And the family which the Lord shall take shall come by households. Kung sino mang kabahayan, sino mang angkan, hanggat sa kabahayan. And the household which the Lord shall take shall come man by man. No. Lord, sabi ni Joshua, diretso mo na.
No? Huwag nang paligoy-ligoy. Bakit tribo-tribo, ituro mo na lang, ay alam mo naman eh. No? Bakit kailangan pa ito? For an example, mga kapatid. Pwedeng diretso ituro ng Diyos si Achan, puntahan mo si Achan, batuhin nyo, patayin dahil silang may gawa. Pero anong plano ng Diyos? Ipakita sa kinaumagahan, iharap lahat for all the people to see, for all the nation to see as an example na wag nang pamarisan. Mabigat, ano? At kung ikaw naman ang involved sa bagay na ito, antayin mo pang mangyari na ang Diyos ang gumawa. No, the judgment of the Lord, it doesn't come speedily. But when it comes, it will grind you to powder. No, mabagal lang. Kaya minsan, Lord, bakit hindi mo pa binibigyan ng hustisya ito? Ang bagal mo, ang daming mga kalukuhan, mga tao dyan sa labas, bakit hindi mo bigyan? No, kalma lang, relax ka lang. No, dahil pag ginawa ng Diyos yan, sisiguraduhin niyang walang matitira. No, mauubos. So, verse 15, and it shall be, that he that is taken with the accursed thing shall be burnt with fire. No, ang sinumang tao na nakakuha ng mga itinilagang bagay, mga isinumpang bagay, ay siya ay susunugin. He and all that he had. No, lahat ng mayroon siya, lahat ng pwedeng involved, lahat ay kasama because he had transgressed the covenant of the Lord, dahil siya ay lumabag sa kautusan ng Diyos, and because he had wrought fully in Israel. Dahil siya ay nakagawa ng kalukuhan ng isang kamangmangan sa harapan ng Israel. Bago, mga kapatid, sunugin, stone to death muna. No, lahat kayo babatuhin. Pagkatapos yung mabato lahat, saka lang yan susunugin. No, no, just imagine kung gaano kaseryoso ang Diyos sa kanyang instruction. No, and it is our part to obey whatever instruction it is. No, because he hath wrought fully in Israel. Sa verse 16, so Joshua rose up early in the morning and brought Israel by their tribes, and by the tribe of Judah was taken. Paano ito nangyari, mga kapatid? Because of the Urim and the Thummim. Yon ang kanilang way of communication. Dalawang klase ng bato na yan. Urim and Thummim. Urim means light. Thummim means perfection. No, revelation or truth. Ganon ang Urim and Thummim. And every time, kahit si David, ginamit niya yan. Lord, shall I pursue or not to pursue? Lord, aatake ba ako o hindi? Paano niya malalaman? Ang sabi diyan, umiilaw daw yan. No, pag light or truth, no, truth or dare, o no, parang Lord, atake, iilaw. O pag Lord, hindi. No, yun ang sinasabi diyan, yung Urim and Thummim. Way of communication. No, and sometimes verbally, through the prophet. No, maraming ways ang Diyos para kausapin ang kanyang, yung bayan ng Israel. We say, praise the Lord. Saan na tayo diyan? Okay, so verse 16, so Joshua rose up early in the morning and brought Israel by the tribes, and the tribe of Judah was taken. And he brought the family of Judah, and he took the family of the Zarhites, and he brought the family of the Zarhites man by man, and Zabdi was taken. And he brought his household man by man, and Achan the son of Carmi, the son of Zabdi, and the son of Zerah, and of the tribe of Judah was taken. No, Achan. Achan means troubler. Troubler o troubler o troubler. No. Ibig sabihin, yung troublemaker. Yan ang pangalan ni Achan. No, ikaw ba naman pangalang troublemaker? No. Ito, mga kapatid, on verse 19, and Joshua said unto Achan, my son, give, I pray thee, glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him, and tell me now that thou hast done, hide it not from me. May tatago ba tayo, mga kapatid, sa harapan ng Diyos? Wala. No, kahit ano pang tago natin, wala tayong maitatago sa harapan niya. And if God has given us a chance, pag tayo nakagawa ng kalukuhan, lumuhod na tayo kaagad. No, umiyak na tayo kaagad sa harapan ng Diyos. Lord, nagkamali ako, nagkasala ako. Lord, patawarin niyo po ako. Huwag na nating antayin na isa-isahin pa ng Diyos.
No? Kasi ang tigas natin minsan. Wag na nating antayin na gumanyan pa ang Diyos. Pag gano'n ang mangyari, Lord, I must claim. No, your mercy is great. Your grace is great. No, wag na nating antayin na isa-isahin ng Diyos kung sino ang nagkasala at ipahiya tayo ng Diyos at sasabihin ng Diyos, ikaw ang nagkamali, ikaw ang troublemaker, kaya ito ang nangyari. No, hanggat may pagkakataon, tirapa, dapa agad sa harapan ng Diyos. No, Lord, ako ang nagkamali. Why? God will protect you. No. Why? Because inuunahan mo na, huwag ka ng tago. May tatago ko ito. Hindi ganun ang Diyos natin. Ano ang sabi niya? No, kahit sa ilalim ka pa, sa impyerno ka pa, kahit sa pinakamalalim na dagat, sa Marianas Trench ka pa magtago, anong sabi niya? Pupuntahan kita. Wala kang maitatago o wala kang matataguan. Ganong kahaba ang mercy ng Diyos, mga kapatid. Huwag nating aantayin kagaya ni Achan. Ang ginawa pa ng Diyos na inis, hindi. Kung ikaw may problema, kung ikaw nakagawa niyan, harapin mo yan. Lord, nagkamali ako. Why? God will protect you. No, God will give you a chance. Why? Si David, nung nagkasala kay Bathsheba, mababasa mo yan sa 1st and 2nd Kings. No, sana tama ako. Pero parang ganon ang pagkatanda ko. Doon nagsisi si David sa ginawa niya kay Bathsheba. At pagdating sa Chronicles, Book of Chronicles, ang makikita mo sa Book of Kings and Book of Chronicles, halos still the same. No, sinulat, Book of Chronicles. Pero pagdating sa Book of Chronicles, wala ka nang makita na si David, double check ko yan mga kapatid, pero parang may ganun dyan, na para sa Diyos, binura niya na kung ano yung ginawa ni David because David repented. No, burado na yan sa harapan ng Diyos. No, hindi niya na kinonsider why. No, kaya si David naka-rebounce, nakabalik ulit sa kanyang pagkakamali. Ibig sabihin, mga kapatid, hanggat wala pa ang ganitong judgment ng Diyos, unahan na natin. Lord, patawad. Lord, bigyan mo ko ng isang pagkakataon. Huwag na tayong magmatigas. Ganito, ganyan. No, why? Mahirap pag inisa-isa ng Diyos, mga kapatid. No, and Joshua said, no, my son, give, I pray thee, glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him, and tell me now what hast thou done, hide it not from me. Sigurado, si Joshua, awang-awa kay Achan. No, alam ko na ang mangyayari sa'yo. No, mag-confess ka na. No, magsabi ka na kung ano itong ginawa mo. And Achan answered Joshua and said, indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and thus have I done. No, tunay na ako ay nagkamali sa harapan ng Israel, sa harapan ng Diyos, at ito pa ang aking mga ginawa. Nagsalita ka lang kasi na-corner ka na. Iba yung nagsalita ka sa harapan ng Diyos dahil hindi ka pa na-corner. Hindi ka pa nakausap. No, may mga tao sa kalang aamin pag na-corner na, pag nabuko na talaga. No, iba yon. Iba itong wala pa. No, na-corner na eh. No, verse 21, when I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, that is why napakahirap tanggihan ng temptation. No, lahat maganda eh. No, yung Babylonish garment, sinasabi dyan mga kapatid, na isa sa nakita ni Achan, mga royal robe. Mga kasuotan na talagang panghari. Ikaw, pag binigyan kaya ng Louis Vuitton o Chanel na bag, Sister Kalin, o Hermes, o ay talaga namang, no, saan galing to? Ay, galing to sa patay, di bali na. No. O, saan nag-ano ito? Galing to sa namatay ko na tiyahin binigay sa akin. Di bali na kahit ano pa man. Basta, Hermes ito. No. Temptation is very subtle. No. Ay, wala akong pakialam kung saan nang galing. Basta makuha ko na yan. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Basta makuha ko ito, masaya ang pakiramdam ko dyan. Nung nakita ni Achan yan, yung mga royal robe, mga royal garments na yan, na magaganda. No, and ano sabi, 200 shekels of silver, a wedge of gold, and 50 shekels of weight. Then I coveted them and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it. No. Why?
Napakatuso ng ating mata. Napakasinungaling ng ating puso. Hindi ba niya alam ang instruction coming from God na sinabi ni Joshua? Alam niya. Alam ba natin na maraming instruction sa church? Alam natin. Pero pag tayo binagsakan para sa ating mata, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, makakalimutan natin ang instruction ni Joshua. Makakalimutan natin ang instruction ng Diyos. Why? Nababad tayo dito sa mga bagay na ito. No, at pwede nating makalimutan. At ano ang pumalit? Ang ganda nito. No, pagdala-dala ko ito, ako na lang ang pagtitinginan nito. No, wow, may Hermes siya. No, that's 10 million pesos. No, dala-dala niya. Tapos ang laman ng bag mo na yan, ano tuyo? Ginamos. No. Dahil wala ka nang makain o pambili dahil binili mo ng isang bag na yan. No. Say, praise the Lord. So ang sabi ni Achan, I coveted them. Sabi niya, kinuha ko, ninakaw ko ang mga bagay na yan at lahat ng yan hanggang ngayon, andun pa sa loob ng aking tirahan, sa loob ng aking tent, binaong ko lahat sa lupa. Just imagine that. No. Dahil hindi niya na-control ang temptation, hindi umubra ang instruction, ang word of God sa kanya, nang ibabaw yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Magkasama lagi ang tatlo na yan. No, nakalimutan niya ang instruction. Sabi niya, hanggang ngayon, nandoon pa. Paano kung walang Diyos na nakatingin at nag-reveal ng mga bagay na ito? Sa bawat atake nila na lugar, ano ang mangyayari? Sa bawat gera, sa bawat puntahan nila, sasamahan sila ng Diyos. Tapos ano, may parte siya? No? Kaya sa masipag na sumama dahil marami siyang nakukuha na royal robe ng gold, ng silver, ng bronze. No, tapos sa bawat, okay, sasamahan na naman kami ng Diyos. Pagdating doon, marami na naman akong itatago ng mga bagay. No? At sa palagay niya, hindi alam ng Diyos. No? At yun ang ayaw ng Diyos, mga kapatid. Anong kaso niya? Qualified theft? Brother Ed? No? Why? Qualified theft. Walang piyansa. Why? Yun ang pinakamabigat dahil pinagkatiwalaan ka. No, at pag sinira mo yung tiwala na yun, yun ang lalong nagpabigat. No, klaro ang instruction, sinama, pagdating doon, nagsarili. No, nagkanya-kanya at kumuha at binaon lahat. At ano ang nangyari, mga kapatid? No, verse 22, so Joshua sent messengers and they ran unto the tent and behold, it was hid in his tent. And the silver under it. Sir, positive. Hindi kailangang, anong tawag doon? Plantidan. Kasi naitanim na. No? Naibaw na eh. No, ando na. And they took them out of the midst of the tent and brought them unto Joshua and unto all the children of Israel and laid them out before the Lord. Alam na ito ng Diyos. No, pero anong ginawa nila? Nilatag lahat. O Master, Sir, Joshua, ito lahat ang kanyang mga kinuha, mga ninakaw. Ito, tingnan mo. No. Anong nangyari sa kanyang ginawa? Akala niya maitatago niya. And they took, or sa 24, and Joshua and all Israel with him took Achan, the son of Zerah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, and his sons and his daughters. No, ano ang kasama? Yung kanyang kinuha lahat, ang kanyang kinuha. Pati kanyang mga anak, mga kapatid na lalaki, mga babae, mga baka, mga asno, mga tupa, and his tent, and all that he had. Lahat-lahat. And they brought them unto the valley of Achor. Bakit, mga kapatid, no, kasama ang mga anak na babae, mga anak na lalaki? Ang sabi ng Biblia, kung ano ang kasalanan ng magulang mo, hindi kasama or hindi dapat damay ang anak. Kung ano ang kasalanan ng magulang, hindi kasalanan ng anak. Pero bakit dito kasama yung mga anak, babae at lalaki? Why? Because they were in connivance. No, yan ang exception ng Diyos. Pag hindi ka kasali sa ganong krimen, ikaw na anak, exempted ka. Pero pag alam mo at
hinayaan mo lang, kasama ka sa krimen. Imposibleng hindi nila alam na nagkaroon ng hukay sa gitna ng tent ng kanilang pamamahay at nilagay, binaon lahat doon. Baka mamaya, isa pa sila sa naghukay. No, ilagay natin, ang ganda ng nakuha mo, tay. No, talagang the best to, tay. No, talagang tay, akin yung isa. Ano na natin ito? Kasi, tay, yung isang earrings, ang ganda naman. Talagang wala yung mga kaibigan ko. Ako lang mayroon paglabas niyan. No, tay, ang gaganda lahat. Kaya ano nangyari? Damay sila. No. Kaibigan, pamilya. No. In our walk with God, mga kapatid, pag ano ang mangyari, huwag nating konsentihin. No. It's really hard to say, pero pag mali, mali. No. Kaibigan natin, pag nagkamali, huwag nating konsentihin. No. Anak natin, nanay natin, tatay natin, sa paglilingkod natin sa Diyos, pag mali, mali. We respect them. Pero when it comes to the Word of God, no, pag sinabi ng kaibigan mo, Brother Wilfred, siguro maintindihan naman ako ni Jesus, di ba? Bawasan ko muna ng 100 yung 1,000 kong tithes kasi mukhang mukhang alanganin ako ngayon. Andyan na si Judith at saka si Juna talaga eh. No, talagang, di ba, Brother Wilf, kaibigan kita, maintindihan mo naman siguro? Hindi! Ako na nagsabi, baka sabihin ni Wilfred, oo naman, kaibigan kita. No, konti na lang mga kapatid, ano? Matatapos na rin naman tayo. No. Ay, oo, kasi kaibigan kita, maintindihan ni Jesus yan. No, okay lang yan. No? Why? Damay ka dyan. No, sumali ka sa desisyon na yan. No, pag sinabi ng mahal natin sa buhay, especially when it comes sa paglilingkod natin sa Diyos, at alam natin na mali, huwag nating agrihan. Huwag tayong makiisa kahit masakit, kahit mahirap. But we must stand for it dahil why? Time will come pag nagkaroon ng decision ng Diyos, damay ka dyan. Why? Sa loob ng pamamahay mo nangyari, hindi mo alam. No? Kaya walang yung mga krimen na yan, kaya damay lagi yung may-ari ng bahay, hindi niya pwedeng sabihin, hindi ko alam yan. No, nakuhanan ng droga, nakuhanan ng baril, nakuhanan ng doon nangyari ang krimen, hindi mo basta-basta sasabihin, ay hindi ko alam yan dyan, wala ako dyan. Ikaw may-ari, hindi mo alam. Imposible yan. Kaya damay ka talaga, mga kapatid. That is why, yung anak ni Achan, no, just imagine, isang tao lang ang gumawa, maling desisyon, pwedeng mangyari na lahat mapahamak sa kanyang buong sambahayan. Pwedeng ganon ang mangyari, mga kapatid. And his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had, and they brought them unto the valley of Achor. Yung paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, hindi ito madali. Napakahirap. No, lahat tayo nagsusumikap. Walang exempted. No, kahit sa akin, honestly, hindi ko masasabi na madali ang maglingkod sa Diyos. No. Hindi madali ang maging matino. No. Hindi madali na araw-araw ipakita mo sa Diyos, Lord, am I acceptable to you or not? Hindi madali, mga kapatid, but we made our choices. Nagpapatuloy tayo sa Diyos that every time, every day, Lord, katanggap-tanggap ba ako sa iyo? Lord, okay ba ako sa harapan mo? Why? Dahil lahat ng ito may effect. Pag nagpaluko-luko ako, damay lahat. Damay asawa ko. Ay, sweetheart, happy birthday pala. Nakalimutan ko. No? Brother John, happy birthday. No? Sister Susan, Brother Larry. Binulgar na no? Happy 24th wedding anniversary. 21. 24. Bigla ko tuloy naalala. And we're always praying for good health. Na mas lalo pa tayong magamit ng Diyos, mga kapatid. No, why? Inaayos natin ito. No, hindi pwedeng sabihin ko sa sarili ko, ako ang pastor, exempted ako sa lahat. Ha? No, sira ang ulo mo. No. Pag gano'n ang iniisip mo, that is why ito, mga kapatid. No, our elders, leaders, lahat tayo na involved, teachers, lahat tayo sa pinakabata. We are doing everything to glorify our God. No, we are doing everything to make Him happy, mga kapatid. Why? No,
Because hindi natin alam, baka sa pagkakamali natin, tayo ang maging rason at ang simbahan ay masira. No? Ang simbahan ay tuluyang mawasak. Or baka pwede tayo ang maging rason, no? Para ang simbahan ay mas lalo pang lumago. No? That is why hindi madali ito, mga kapatid. We work and working together as one. Sama-sama tayo bilang isa. And honestly and frankly speaking, no, again, no, mula sa akin hanggat sa pinakanuwalang exempted dito sa harapan ng Diyos. Pag mali, mali. Again, frankly speaking, honestly speaking, yan, sila ni Mama, mga kapatid ko, mga pamangking ko, sinasabihan ko yan sila. No. No. Huwag kayong paluko-luko sa church. No. Honestly, from my heart. No. Huwag kayong paluko-luko sa church. Huwag niyong isipin na ako ang pastor dito, anak niyo yung pastor dito, tito niyo yung pastor dito, papa niyo yung pastor dito. No. Never kayo na mag-isip niyan. Why? Kanya-kanyang sikap natin dito. No. Sabi ko, hindi, walang exempted. Pag sila nagkamali, alam nila ni Mama yan. Sabi ko, pati kayo mismo magsumikap sa harapan ng Panginoon. Why? No, pag kayo nagkamali, mali. No, walang konsintihan. No, kasi kanya-kanyang sikap ito, at alam nila yan, mga kapatid. Esther Bless, muntik ko nang pauwiin yan eh. No, I'm sorry, Esther Bless. No. But she is a good girl. No. Masahan mo yan kahit anong bigay mo sa kanya. Wow, pinagmalaki pa eh, no? No. Pero totoo yun, mga kapatid. Why? No. Pag mali, mali. Why? Damay-damay tayo dito, mga kapatid. No. Ang hirap. No. Ba't ba't kinonsinti ito? Ba't ganito ito? Alam nila yan. No. Kaya sabi namin ni Mr. Cyril, honestly speaking, no, mahirap itong kalagayan natin. Of course, hindi lang kami lahat tayo. Kasi every day, sinasikap natin na hindi tayo masilipan ng Diyos. Oy, loko-loko ka. No. Oy, everyday, ang dami mong kalukuhan. No. Even in my part, mga kapatid, sa totoo lang. No, ito, no, puso sa puso. No. No. Hindi pwedeng magpipreach ako rito, tapos from Monday to Saturday, puro ako kalukuhan. No, anong mangyayari sa simbahan natin? No, ano ang mangyayari sa gawain natin para bang, hindi naman nila alam, puro ako kalukuhan. Hindi naman alam ni Mr. Cyril, puro ako kalukuhan. Basta pagdating ng Sunday, magpipreach ako, sasamahan ako ng Diyos. No! No, huwag nating lukuhin ang Diyos natin. No, at hindi natin siya maluluko, mga kapatid. That is why, ito, kanya-kanyang sikap talaga ito. No, sinisikap natin, why? No, we can be a stumbling block. No, sa kapwa natin kapatiran. And one more thing, tatapusin na lang natin ito, pasensya na kung nag-extend, mga kapatid. Verse 25, and Joshua said, why hast thou troubled us? Bakit ka nagbigay ng trouble sa amin? And the Lord shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones and burned him with fire. And after they had stoned him with stones. No, so gano'n ang nangyari. Pagkatapos na sila ay binato, sinunog pa sila lahat. And they raised over him a great heap of stones unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger. Wherefore the name of that place was called the Valley of Achor unto this day. No, dahil sa kanyang ginawa. And one more thing, mga kapatid. Mga teachers natin. Maraming kabataan dito na lumaki na, pero dating mga bata. No, and they have been through with a lot of disciplinary actions. No, ayan sila. Hindi ko alam kung nilagay sa sako ni Sister Kate si Sister Kate Liet. No, umabot pa sa ganon, hindi na. No, atali lang. No, hindi pa umabot sa sako. No, kasi baka naramdaman mo, masasako na ako nito. No, kaya umayos na. No. And we are so thankful, mga kapatid, for our leaders, our elders, our teachers. They've been doing their best at lahat ng yan, mga kapatid, libre. No. Sa atin na mga magulang, no, with utmost respect and no, sa mga nanay, tatay, mga tiyahin, tiyuhin, no, na under nung ating mga teachers. No, lalo na yan, sa kanila Sister Simon, sila Sister Ninya, Sister Cara, Sister Owie, sila Sister Lisbeth. No.
maliliit, no, kunting ano lang, sagarin na natin ito, no, maliliit na mga kabataan. Sa atin ng mga parents, we understand. No, hindi mapadali or hindi madali magpalaki ng anak. Hindi madali magdisiplina ng mga bata. No, mahirap. No, dati, kami ni Sister Cheryl, masaya na kami lang. Anak, huwag kayong magtampo ha. Ano? Kasi mamaya magtatanong na naman yan sila, ano, okay kayo na kayo lang ni Mama? Paano naman kami? But what I'm saying, mga kapatid, before, masaya na kami na dalawa lang kami. No. Pero nagkaroon ng dalawa pa. No. At sa paglabas nila, we truly understand. Lord, kaya mo binigay ito because of the ministry. No. It is really hard, mga kapatid. Sometimes it is easy to comment about our children. No, madali minsan magsabi. Madali magbigay ng comment. Yung anak mo baka hindi na disiplina ng maayos, baka ganito, baka nagkulang ka lahat. Sometimes it is easy for us to say that. No. Pero kasi nakikita namin yan sa labas. No, siguro ito pinabayaan ng magulang, siguro ito ganyan. But nung kami nagkaanak, no, ibang-iba. That's why sabi namin, because of the ministry, why? We will be dealing with a lot of mothers and with a lot of fathers na may mga anak. And if we are not careful sa mga salita na nanggagaling sa bibig namin, very sensitive issue pagdating sa mga anak. Gusto mo ba, Brother Vince, na makita mong ibang nagdidisiplina sa anak mo? Hindi. Masakit, di ba? No. Hindi madali. Pag may iba nagdisiplina, masasaktan ka. Pag may iba na malo, masasaktan ka. And we understand that. No, dahil meron din kaming anak. But what we are saying, no, sa atin na mga magulang, magtiwala tayo sa mga teachers natin. No, we have given them the authority to discipline our children, mga anak natin dyan sa mga klase nila, at lahat ng yan libre. Kung sakali man sila lumapit sa atin at sabihan tayo, sister, si brother, si sister, ganito, yung anak mo, ganito, wag naman natin silang dilatan. No. Wag naman nating ipakita na disagree tayo sa sinasabi nila. Hindi ka nanaka! No. Wag naman, mga kapatid, because lahat ng yan libre. No. At lahat ng puso nila nilalagay nila dyan. No, para mapalaki tayo, mga kabataan natin dito sa church, kung ano man ang pagkukulang natin na magulang, pinupunuan yan dito sa church natin, at lahat ng yan libre nilang ginagawa. And honestly, minsan lalapit yan, Sister Owe, Sister Lisbeth. Sa akin mismo. No, Brother Sam, si ganito na naman. Ganun ba? No, gusto ko nang palayasin. Di dapat ginawa mo. Huwag kang mag-alangan, nakala mo akong pastor dito, mag-aalangan ka. Pag sinabi mong layas, palayasin mo. Huwag kang mag-aalangan. Nasasabihin mo, baka magtampo ako o kami ni Sister Cheryl. No. That is your responsibility. No. Ang bata, kailangan maintindihan niya. Yan ay disiplina. No. Madalas, lumalapit yan sila. No, di ba, Sister Owe? No. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kayong mag-alangan. Pag sinabi mo yan, at sinabi mo yan na okay, ganito, pag sinabi mong paalisin kita dito sa klase, hindi ka ganito, palayasin mo. No. Huwag kang mag-alangan. No. Kami mismo, why? Ang gusto natin, we have given them full responsibility. No. Sa mga, again, lahat ng yan, mga kapatid, libre, wala yan silang iniisip. No. Kaya sa atin ng mga magulang, with all due respect, no, lang tayo. No, tawag doon, mag-cooperate, dahil number one, wala yan silang intensyon na ipahiyain tayo, saktan tayo, o hindi ka marunong mag-alaga ng anak mo. Why? Hindi lahat. No, at walang exempted dito, again, mga kapatid. They are doing their best. No, kaya, give and take, intindihin natin, no, na gano'n ang mangyari, mahabang understanding sa bawat isa sa atin. No, dahil pag sa labas ng yan, lahat yan ay may bayad. No.
No, ang hirap kaya, no? Iba-ibang ugali, iba-ibang klase ng kabataan, tapos sila ang mag-aasikaso niyan. So, mahabang understanding. No, wag natin silang pakitaan kaagad. Ay, bakit mo sasabihin yan sa akin, Sister Owe, Sister Lisbeth? Akong pastor dito, restricted kayo sa sunod na linggo. No, we never do that. No, mas laliman pa natin. Kasi, again, mga teachers natin, wala yan silang ibang gustong mangyari kung hindi mapabuti tayo lahat dito, mga kapatid. So again, what happened, mga kapatid, we work together as one. Marami tayong gagawin this year. Pasensya na, kunting umextend lang tayo. And I believe marami pang ipapagawa si Jesus sa atin, sa mga outreach natin dito sa compound, sa soul winning natin, soul keeping natin. Lahat, I believe, maraming ipapagawa si Jesus, and we must work as one. We must work together, mga kapatid, to accomplish the goal that God has given us. Again, thank you, Jesus. We praise you, Lord.